Kumusta kayo dyan mga mare, mga pare? Kumusta kayong lahat dyan? At welcome sa Workaholic YouTube channel. Ito na nga mare pare, meron tayong latest development ha. Mula nung mawala ang tahanang pinakamasaya, ang daming ugong-ugong na mga balita at mga kwento tungkol sa nabakanting slot time ng tahanang pinakamasaya. Huwag na nating alamin kung nasaan ang Tape Incorporated. Huwag na nating alamin kung nasaan na ang tahanang pinakamasaya dahil closed chapter na po yan. Ang ating pag-usapan ngayon, ano nang ngayon ang mangyayari doon sa iniwanang pwesto ng tahanang pinakamasaya. Siyempre, pag may umaalis sa pwesto, may pumapalit sa pwesto na iniwanan. Ito na nga mare-pare. May bagong development dyan sa GMA Super Show, GMA Noontime Show na binakante ng Tape Incorporated. Ayon sa Philippine Star sa kanilang entertainment report, ang each showtime ay posible pumalit doon sa iniwanan ng Noontime Show, or sa madaling sabi, ang each showtime ay posibleng maging noontime show ng GMA 7. Ayan ay report pa lamang po, usap-usapan at hindi pa confirmed kasi ayon dito sa article ng Philippine Star, nagkakaayos pa ang GMA 7 at ang mga executives ng ABS-CBN. Alam mo naman ang ABS-CBN executives, magagaling yan, mga think tank ang mga think tank ng ABS-CBN ay magagaling. Kaya hindi ako nagtataka bakit ang TV5 ay lumalaban sa GMA7 dahil ang content ng Channel 5 ay galing sa ABS-CBN mismo. Ngayon, balik na yun dito sa noontime show. Ito na nga mare-pare. Wala yatang balak ang GMA Super Show na maggawa o mag-fabricate ng isang noontime show. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi mahirap maghanap ng mga host ngayon na pwedeng tumapat sa Bulaga. At hindi lang yan. Ang kukunin na lang host ay ipang tatapat yan mismo doon sa It's showtime din. So, pag gumawa sila ng isang noontime show, malaki ang kanilang magiging problema sa pagkuha ng mga host. Yan ang nangyari sa Tape Incorporated. Nagdadampot kung saan-saan ng mga host para sa tahanang pinakamasaya o dating Itbulaga. Kasi nga nagmadali sila sa pagkuha. Hindi nila inisip kung sino ang dapat doon. Sa una pa lang, ako mismo mare-pare, awkward na ako na makita si Yorme. Although meron siyang tinatawag na iginagalang siya, pero iba kasi pag may tinatawag na staying power dyan sa pag-host ng isang programa. Hindi basta-basta dahil sikat lang ang kinukuha. May staying power, may malakas na karisma. Okay. Dito sa noontime show, established na kasi ang TVJ. Established na rin ang It's Showtime. So, ang magiging problema ng GMA7 ay ang unang-una, ang gagawin nilang noontime show at ang gagawin nilang pangalan sa noontime show. So, doon pa lang mare-pare, malaking problema na. Kasi ang magiging pangalan ng noontime show dapat ay click, may dating sa masa. At hindi basta-basta lang na inimbento na para lang maakit ang mga tenga ng mga manonood. Dapat may dating, bumabagay doon sa pananghalian na programa. Okay. Siguro, ang naisip ngayon ng GMA ay kumuha na lang ng isang noontime show na gawa na. Meron ng brand. At pag-uusapan na lang nila ng ABS-CBN kung ano ang magiging kanilang deal at ang kanilang rerepasuhin kung ano magiging kasunduan nila. Ayan, mare-pare, kung, if and only if
matutuloy ang deal ng ABS-CBN at GMA7 na kunin at ipalit ang It's Showtime doon sa iniwanan ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated. Kasi hindi biro ang gumawa ng noontime show. Saan sila kukuha ngayon ng mga host? Hindi po pwede ang Sparkle. Kasi hindi makakayanan ng kailang mga Sparkle talent ang magdala ng host ng noontime show. Mahirap yan. Kasi ang mangyayari niyan magkakaroon sila ng agawan ng pagdi-deliver ng mga statement. Tapos magkakanya-kanya silang mga kaskas at magkakanya-kanya sila ng mga pabibo. 'Di ba? Para lang matawa yung mga tao. Kung napansin niyo doon sa tahanang pinakamasaya, meron doon mga stars ng Sparkle na talagang hindi nakatulong doon sa tahanang pinakamasaya. Kasi nga awkward lahat ang kanilang galawan. Okay, iwanan na natin yan. Balik na tayo ulit doon sa noontime show na posibleng maging kapalit ay ang It's Showtime. Kung nakaraang mga araw, marami ang nakapansin na pinauulanan ng mataas na rating ang TVG ng It's Showtime. Ibig sabihin, may mga episode, may mga araw na nanguna ang rating ng It's Showtime laban sa TVG. Ito ay patunay na lumalaban ng gusto sa noontime show ang It's Showtime pagdating sa Nielsen TV rating. So, ito siguro ang naisip ng GMA7 na pwedeng ipalit doon sa noontime show na iniwan ng tahanang pinakamasaya dahil lumalaban ito sa rating. Mataas ang rating, hindi basta-basta lang, at hindi sila nagkakalayo ng rating ng Itbulaga. At pagdating naman sa commercial, hindi rin pa tatatalbog ang commercial load ng It's Showtime pagdating dyan sa GTV11. Ngayon, kung matutuloyan maripare, anong senaryo ang nakikita natin? Aba, ibig sabihin matinding bakbakan ito, dikitan ito. The fact na ang GMA7 ay malawak ang reach, malawak ang naabot ng signal nito. So, malaki ang chance na talagang pangungunahan ng It's Showtime ang pagiging king of noontime show once na pwesto dyan ang It's Showtime sa GMA bilang noontime show. O, diba? So, yan siguro ang pinag-uusapan ng mga executives ng GMA7 kung kaya't napabalita ito sa Philippine Star na posible na ang It's Showtime nga talaga ang ipalit noon sa iniwanang pwesto ng tahanang pinakamasaya. So, wag na tayong magulat, maripare, na bigla na lang natin mapapanood ang It's Showtime sa GMA7. Anyway, sabi ng GMA7 at ng ABS-CBN na nagmi-meeting pa sila at riniripaso pa ang mga ilang detalye bago sila gumawa ng malaking announcement. Aba, napaka-exciting yan maripare. Sino mag-aakala na ang It's Showtime ay nandoon na sa Channel 7? Maraming nagtatanong, bakit kaya ganun nangyari? Aba, maripare, tandaan ninyo na ang ABS-CBN ay hindi na TV station. Ito ay isa ng content creator, di ba? Pag content creator, ibig sabihin wala na silang istasyon at ang kanilang business ay mga sarili nilang gawang programa na kanilang ibinabagsak sa iba't ibang istasyon. So, yun ang content creator. Creator na sila ng mga concept ng mga TV program. So, doon sila kumikita. So, ngayon, pag matuloyan ang ABS-CBN at GMA7, malaking development nga yan para doon sa It's Showtime. Pabor sa It's Showtime,
pabor din naman sa GMA7. Bakit? Kasi ang Showtime, madadagdagan ang kanilang reach ng kanilang programa at lalakas ang kanilang programa the fact na ang GMA7 ay maraming commercial load. Sa kabilang dako naman, alam mo na mare-mare, ang GMA7 ay makikinabang dito sa It's Showtime kasi nga proven na ang kanilang programa na noon time show na It's Showtime na lumalaban sa rating against sa TVJ. So, alam nyo na ang magiging senaryo nitong dalawang to. Pukpukan ang labanan ng dalawang programang itong It Bulaga ng TVJ sa TV5 against sa It's Showtime dyan sa GMA7. So, magandang laban yan. Healthy competition. At tsak, lumuusok ngayon, na ang Nielsen TV rating ay uusok at uusok ng mga ratings ng It Bulaga at ng It's Showtime. So, magiging interesting dito ang mga advertisers, magiging interesting dito ang mga televiewers. At syempre, sino pa ba ang hindi magiging interesting dito kundi ang mga vloggers, di ba? So, abangan na lang natin mare-pare ang mga susunod na mangyayari at development dahil sigurado ako na magiging maganda ang resulta nito. Itong tungkol sa It's Showtime, ito ay report pa lamang, wala pang kumpirmado, wala pang nag-confirm sa kabilang side sa GMA7, wala ring nag-confirm dito sa kabilang side sa ABS-CBN. Pero ito ay napabalita lang dito mismo sa Philippine Star. So, kung ito ay matutuloy, naku mare-pare, napakagandang itong development. Magiging exciting ang ating mga puso dahil makakapanood tayo ng bakbakan ng dalawang noon time.